Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, mga kabunyog, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan ngayon sa inyong kinalalagyan, umaga man po, tanghali, hapon, o gabi, ang atin pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Dito po sa ating episode ng ating magandang araw, Pilipinas at mundo, pag-usapan po natin ngayon, ha? Ito po ay latest. Ito ay latest na video ni Kibuloy. Parang kung titingnan natin dyan, naka-face mask siya, parang luma, no? Pero hindi. Siguro, hanggang ngayon, kasi matanda na rin yan si Kibuloy. At saka, siguro, nagpapasiguro talaga na hindi siya madapuan ng sakit. Kaya yan, nagpe-face mask. Pero yan pong picture na yan, yung video yung ipapanood ko sa inyo, ngayon lang po yan. Ano ang patunay na ngayon lang po yan? Latest yan. Ang mapapanood yung maiksing video ay tungkol sa kanyang inilabas na warrant of arrest. Yung nakaambang pag-aresto sa kanya ang topic. So ibig sabihin, kung ang topic dyan ay yung nakaambang pag-aresto sa kanya, ibig sabihin ngayon yan. Bagamat naka-face mask siya dyan. So parang isipin, luma na yan. So hindi po luma yan. Actually, latest nga yan. Ngayon lang yan. Bihira na kasi si Kibuloy magpakita eh. Bihira na magpakita. Ngayon ang kausap niya dyan, obispo yata ng kanyang simbahan. Ibig sabihin, obispo ng kanyang simbahan o obispo. Hindi ng simbahang Katoliko. Basta mataas na opisyal ng isa ring simbahan. Ngayon pinag-uusapan diyan yung kanyang nakaambang pag-aresto sa kanya. Ngayon nagyayabang pa diyan si Kibuloy. Sabi niya, kung aarestuhin ako, di arestuhin niyo na. Sige, subukan niyo. Kaya sa totoo lang talaga mga kabunyo, ito rin ay challenge din sa administrasyong ito talaga ni Marcos. Ang daming sumusubok sa administrasyon ni Marcos Jr. At talagang ang mga sumusubok na to, parang hinahamon si Marcos Jr., lahat mga tao ni Duterte, ano? Si Tebe, si Bantag, si Kibuloy, si Duterte mismo. Lahat sila nanghahamon. At ang laging sinasabi nila, sige, arestuhin niyo ako. Arestuhin. Sabi daw ni Kibuloy, arestuhin niyo ako. Kaya dapat talaga ito, hindi dapat mapahiya dito ang Senado. Hindi dapat mapahiya. Pag hindi nila ito na-aresto, ano na yan? Pero anyway, may bago na naman ngayong narrative si Kibuloy. Ang bagong narrative niya, kaya daw naman niyang pinag-iinitan ngayon na siya'y arestuhin at makulong, ang totoo daw niyan, ang pinag-iinteresan daw ng mga yan, ang kanyang mga ari-arian. Mayroon daw kasing mga rebelde sa kanyang simbahan. Rebels ang tawag niya. Rebelde talaga ang tawag niya. Kasabwat daw nitong mga rebelding ito, ang administrasyong ito ngayon. At ang hinahabol daw talaga, kaya siya gustong ipakulong, ay yung kanyang mga ari-arian. Gusto raw i-take over. Sabi ko, nag-hallucinate na naman si Kibuloy. Kung ano-ano na lang mga naiisip nito. Sus naman. Naniniwala ba kayo mga kabunyo na pinag-iinteresan ng gobyerno ang kanyang mga ari-arian? Yun daw ang dahilan. Ulang na lang sabihin niya, ibig niyang sabihin, si Senadora Risa Hontiveros, kaya nagsasagawa ng investigasyon laban sa kanya? Interesado sa ari-arian? Sa kanyang ari-arian? Sus naman. Alam niyo mga kabunyog, ini-exaggerate ni Kibuloy. Ang narrative naman ngayon ni Kibuloy, ang totoo daw, nahabol ng lahat ng mga yan na gusto siyang ipakulong, gusto daw siyang iparesto. Ang gusto daw ng mga yan, makuha yung kanyang mga ari-arian. Ari-arian niya lang daw ang habol ng mga yan. May mga kasabwat daw na mga rebelde sa kanyang kingdom, sa kanyang simbahan o sekta, na gustong i-take over ang kanyang mga ari-arian. Inisa-isa niya, mamaya ipapakita natin. Inisa-isa niya, yung kanyang ari-arian daw sa aviation, yung kanyang ari-arian daw sa broadcasting. Kaya yan yung sinasabi nito ni Kibuloy mga kabunyog, na ang talagang motibo, bakit siya gusto siyang makulong? Gusto daw siyang makulong? Gusto raw i-take over ang kanyang mga properties. At ngayon, ang sinasabi niya na, kanyang properties. Mga kabunyog, itong si Kibuloy ngayon, nagpapa-victim effect. Parang ang pinapalabas niya, biktima siya. Biktima siya ng panggigipit ng gobyerno. Parang ganito ang gustong sabihin ni Kibuloy.
yung gobyerno ni Marcos at saka si Romualdez, yung speaker ng Kamara, kasabwat yung mga rebelding nasa loob ng kanyang kingdom. Ibig sabihin yung mga leader ng simbahan niya o sekta niya na nagre-rebelde na sa kanya. Kung gusto daw ng mga ito, i-take over yung mga ari-arian niya o ng kanyang kingdom. Yun daw talaga ang purpose ng mga yan. Ha? Yun daw ang purpose. O, pakinggan natin mga kabunyo. Po, ma-extradite ako. And if I'm extradited, mas better. Kasi meron akong document doon. Talo pa rin sila doon. Ito ang hinaharap mo lang. So itong pagpapahiya sa akin, Ito mga kabunyog. Maganda tong sinabi niya na to. Gusto lang talaga daw siyang ipahiya. Ito daw pagpapahiya sa kanya, mas nakakatulong daw to sa kanyang kingdom, sa kanyang sikta. Ayaw kong tawagin na simbahan yan eh. Alam nyo, hindi ako gumagamit. Pansin nyo, ginagamit ko sa kanya sekta. Dapat niyang gamitin kulto. Kaya lang sekta. Oh. Yung kanyang sekta, ang sinasabi niya, itong mga ginagawa daw sa kanya ngayon na ang tawag niya persecution, ito daw ay lalong nagpapatibay ng kanyang sekta. Bakit? Yung kanyang mga taga-sunod daw at ang kanyang sekta ay nag-glorify. Wow, nag-glorify. ito. ito ang hinaharap mo lang. So itong pagpapahiya sa akin, it has made the kingdom more purified, more intact, and more ideal. Kasi yung practice namin dito, yun ang gustong i-under. Ito na mga kabunyog, yung sinabi niya na ang mga properties daw kasi nila, ang mga properties daw kasi ng kanyang kingdom, ang gustong kunin, i-take over. Ito. Kasi yung practice namin dito, yun ang gustong i-undermine ng mga rebelde. Operation Soul kasi ako lang. Pag yan na nawala ako, free for all na sila sa gagawa sa ibang organization, ibang corporation. Ipasok na natin yung para sa kanila kay yung 9 subsidiaries namin ng mga businesses. Construction, aviation, broadcasting, it's a painful of the devil. Revelation 12, there was war in heaven. There was war in heaven on earth. Paano natalo siya doon? Lalo na dito. Oo. Yan ang, kaya ako tumatawa ako sa mga yung mga pagpahiya nila sa akin. Kahit Nensidia, 72 pages, puro na. Pero commercial sector, wala akong nakarinig ng commercial sector. Ibig sabihin, kahit ano lang ilagay niya, para lang may indictment ka, para lang makusasan ka. Yung may nabasa ko doon na yung economic sabotage. Oo. Siguro yun. Oo. Diba kayo, mga abogado man kayo. Pero hindi mo niya alam yung style ng Amerika. Wala ka naman yun. Parang mga garbo. Alam mo na yan. Anyway, kinukumbinsi niya yung mga kausap niya na hindi siya nagpapanik, hindi siya takot. Pero ang totoo, takot na yan. Yung mga kausap niya, pinapaniwala niya na hindi siya, na-relax lang siya. Pero hindi. At saka yung sinasabi niya, ano yung sinabi niya kanina? Gusto lang daw i-take over ang kanyang mga properties. Pero ang totoo, namumroblema talaga si Kibuloy. Pag nakulong siya, anong mangyayari sa kanyang mga properties? Kaya linagay niya na si Duterte bilang administrador. Medyo nagpapasiguro na siya. Medyo nagpapasiguro na siya. Ang tagal niya naman talagang pinaghirapan yan. Ang dami niyang niloko, ang dami niyang kinasangkapan para malikom yung mga ano na yan, ari-arian. Ang totoo, ang dami niya talagang ari-arian. Ang dami niyang ari-arian. Kaya lang, ano ang leksyon dito mga kabunyog, mga kababayan? Wala. Kahit pa ang dami mong ari-arian, hindi mo yan madadala. Pag namatay siya, hindi niya naman madadala yan. Diba? At saka,
Ngayong may problema ka, lahat ng ari-arian mo, wala na rin yan. Wala na rin yan. Di ba, mga kabunyog? Ganun din si Tebes. Okay, ang yaman-yaman ni Arnie Tebes. Oh, nasaan ngayon yung kayamanan niya? Oh, na mai-enjoy niya ba yan? Oh, ang dami niyang problema ni Tebes eh. Hinihintay na lang na ma-deport siya o kaya ma-extradite sa Pilipinas. Pag nadala siya sa Pilipinas, sasapuin niya ngayon ang makulong. Wala na. Yung mga yaman niya na yan ni Tebes na pinaghirapan, wala. Ganyan din to si Kibuloy. Ganyan din to si Kibuloy. May private na yate siya. May private jet siya. May private chopper siya. Ang laki-laki ng compound niya. Ang dami niyang ari-arian. Kahit yung kanyang mga mansion sa Canada, mansion sa United States, wala yan. Oh, kaya lang, naano na siya ngayon. Bigla niyang na-realize ngayon, wala pala yung kanyang mga employee. Yung kasing yabang ni Kibuloy, alam niyo yung ruruk, yung peak, yung height ng kanyang yabang nung panahon ni Duterte. Kung makaasta yan si Duterte ay si Kibuloy noon, di ba, mga kabunyog? Kasi makikita mo pag mayroon siyang birthday niya nga yata yun o anumang patawag niya doon sa SMNI, nandun ang mga senador nakapaligid sa kanya. Oh, nandun ang mga matataas na opisyal ng bansa. Eh ngayon, wala na lahat yun. Wala na lahat yun. Hindi na, kahit ang mga senador, nagdidistansya na pa isa-isa sa kanya. Ha? Ang hindi lang nagdidistansya sa kanya, si Robin Hood Padilla, si Bongo, si Aimee, si Cynthia Villar, o yun. Pero the rest, wala na yun. Kasi pagkaganyan, ano ka na, pinapanagot ka na sa iyong mga krimen, sa iyong mga pinagagawa, wala na. Didistansya na yan. Ganon din si Duterte. Tingnan niyo si Duterte ngayon. Nasaan na yung andaming gobernador, mayor, congressman, senador noon, nung panahong kalakasan ni Duterte. O, di ba? Ay ngayon wala. Hype na lang yung lumalabas na malakas pa raw si Duterte. Ang natitira na lang sa kanyang mga sila Panelo, sila Roque. Ito na yung panahon ng kanilang kahit si Tebes ay di ba nung panahon na siya ay deputy speaker for the Visayas. Nang panahon na siya ay nasa Kongreso, di ba? Mayabang yan si Tebes. Ngayon wala na. Lahat dumidistansya na kay Tebes. Yan ang nangyayari. Kaya dito sa mundong ito, ang kapangyarihan, ang karangyaan ay hindi forever. Di ba mga kabunyog? Sabi ni Rodolfo Cerdiña, shout out sa mga apo sa buong Pilipinas. Salamat. Kaya mga kabunyog, yan ang lesson. Ngayon, pinapaniwala na lang ni Kibuloy na wala siyang problema. Relax siya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ngayon, pinapalabas niya na ang ginagawa daw sa kanya ng gobyerno, parang pinag-iinteresan ng administrasyon yung kanyang mga ari-arian. Kahit naman ako hindi supporter ni Marcos, kahit naman ako hindi naman ako maka-Romualdez, alam nyo naman ako, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kahit naman ako hindi maka-Marcos, kahit naman ako nasa oposisyon, hindi naman ako maniniwala na ang purpose ng ginagawa ngayon sa kanya ay para kunin ang kanyang mga ari-arian. Wala yan. Hindi naman pinag-iinteresan yung kayamanan mo, Kibuloy. Ano ka lang? Paranoid ka. Paranoid. Ano na siya ngayon? Nagpa-panic mode na. Kahit si Duterte siguro, nagpa-panic mode na rin kasi baka may pinatago si Duterte ng mga ari-arian kay Kibuloy. Madadamay pa niyang ari-arian ko dyan. Kaya ngayon, nagpapasigurado na si Kibuloy. Inano niya na, ginawa niya ng administrador si Duterte. Anyway, mga kabunyog, ano na lang to? Pinapaniwala niya yung mga kausap niya na wala akong problema. Sabi ni Kibuloy, ano yan? Ganyan talaga, sabi niya, sa Revelation, anong nangyari? May war daw sa heaven. May war daw sa heaven. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, nagkaroon daw ng labanan sa langit. Yung 'di ba, si Lucifer yata yan. Saka si Michael, 'di ba? Michael Archangel naglabanan doon. Ganyan naman yung sinasabi niya. Parang siya
May labanan sa langit, may labanan din daw sa lupa, ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang pinipresent niya, siya yung nasa kabutihan at siya'y inaapi. Baliktad, Kibuloy. Ikaw ang nasa kasamaan at ikaw ang nang-aapi. Kaya lang matagal mong nagawa yan kasi kakampi mo yung mga nasa gobyerno, nasa kapangyarihan, lalo na panahon ni Duterte. Ay ngayong panahon na ng paniningil, ngayon ang panahon na ng accountability, ano ka na, kung ano-ano nang sinasabi mo. O kesyo ang hinahabol lang sa kanya, yung kanyang ari-arian. Kahit naman ako hindi maka Marcos, hindi ako maka Romualdez, pero hindi naman ako naniniwala na ang habol nila Romualdez at nila Marcos ay yung ari-arian ni Kibuloy. Kayo mga kabunyo, sa tingin nyo ba, ganun ba ang intensyon nila Marcos at Romualdez dyan? Kaya ba, tapos baka idamay mo pa si Hontiveros, baka kulang na lang siguro sabihin ng mga ito, kasabwat si Hontiveros, nila Marcos at Romualdez laban sa kanya. Di ba? Di ba mga kabunyog? Alam nyo, ganyan yung narrative nila eh. Ang pinapalabas nga nila, yung mga komunista daw, sila Franz Castro, komunista daw yan, terorista, sila Raul Manuel, nakikipagsabwatan na daw sa Marcos para labanan siya. Kasi ang gusto daw ng mga komunista, kaya sila sila Romualdez ay nakipagsabwatan na daw sa mga komunista. O di lalong nagalit na naman sa kanila sila Romualdez at mga kongresista. Okay, sige po. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.